Welcome to Invest Ed. Welcome sa Invested. So today, ipagpapatuloy natin yung research ni Sir Zigward, no? So yung i-reviewin natin na company ngayon ay ang company EEI naman. Okay? So guys, kung bago ka pa lang sa ating channel at first time mo itong makita ang ating screener, itong screener natin guys ay ginawa ko to, no, para sa mga baguhan sa pag-invest sa stock market. Ang layunin nitong channel natin at nitong screener natin makatulong sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-invest sa stock market, kung paano tayo mag-analyze ng fundamentals ng company. So now, yung nakikita dito nyo ngayon guys, ito yung top gainers, top losers, and most active trades ngayon sa PSEI, no? So ito ay automatic na, no, na sumasabay ito sa ating trades sa merkado, no? Guys, so konting walkthrough lang muna sa ating screener, no? Okay, so nandito tayo ngayon sa ating all stock summary. So napapansin nyo guys, nandito na yung summary ng mga stocks, all stocks, and nakakategorize na siya, no, by banking, commercial, and many more, no. Okay guys, so kung first time mong makita to, okay, so may video tayo nito, yung walkthrough nito, kung paano to gamitin, nasa dulo ng ating video, no? So please tapusin nyo ito guys, yung ating analysis, para malaman nyo kung paano ito ginagamit at paano to gamitin. And now, kung titignan natin dito guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, guys, pinutin nyo lang tong like button and ayan, nalalabas tong ating channel. Pag click nyo yan, dediretso to sa ating page, no, sa ating YouTube channel. Stocks by sectors or by industries, pipilitin niyo lang dito, no, kung anong gusto nyo, or dito na lang para mabilis nyo mahanap kung anong gusto nyong industries na gusto nyo pag-investan, no. Kung gusto nyo i-analyze by sectors yung mga companies, so naandito na rin yan, no. So currently may gumagamit sa atin ngayon ng ating screener na 15 people ngayon, no. So talagang nakikita natin na maraming gumagamit ngayon ng ating screener, no. Kasi ano no, every day sa ating statistics dito sa ating screener, umaabot ng halos 300 people every day ang nag-screen at gumagamit nito ang ating screener. Ang kagandahan kasi dito guys, it's completely free, no? And nasa baba yung descriptions ng ating link para mapuntahan nyo itong ating screener. Pero syempre dapat tapusin nyo muna itong video kasi nandun sa dulo yung ating screener, no? Kung paano gamitin para maging equip kayo kung paano to ginagamit. Kung nakikita nyo guys, nakikita natin dito yung intrinsic value ngayon ng company. Nakikita natin, no. Kung makita kayong ganito, ibig sabihin nag-update yung informations natin o yung value natin sa company, no. Ayan, nakikita natin. Now, kung titignan natin dito guys, kung gusto mag-analyze by sectors or by industries, kunyari pipindutin mo tong si bank stocks, gusto mo mag-analyze, gusto mo makita yung informations na company or ng iba pang banking sectors, pipindutin natin to, no? Pag pinindot mo natin tong bank stocks, pag pinindot natin tong nag-pop up na, ayan, pag nag-pop up na ganito, pipindutin lang natin. Yes, kung titignan natin dito guys, nandito na yung mga banking stocks, no? Ayan, nakikita natin, ayan. Ayan mga informations na, no? Okay? Nandito na rin yung free cash flow ng company the past 5 years, okay? And many more, no? Okay, so now, kung pupunta tayo dito kay research, okay, kung pupunta tayo dito guys sa research stocks, okay, so sa tab na to, research stock tab, okay, ngayon, ito yung lalabas, okay, dito naman sa research stock, dito tayo mag-a-analyze ng deep, analyze ng company individually, no, so kung gusto mong makita yung more fundamentals ng company, ano yung financial positions, ano yung positions ng foreign investors, ano yung position niya in technical na andito sa research stocks. Now, konting commercial lang. So, meron tayo dito guys, no, Lazada Hot Deals, no. Ito ay powered by Lazada. So, meron tayo diyan. Mag-shopping, click nyo lang to, no. Shop now, and then itong nagpa-pop up, click nyo lang, tapos diretso na kayo sa Lazada, okay? And kung gusto niyo naman ng mga investings book, ayan, nandito yung Intelligent Investors, Common Sense Investing, and Unshakable ni Tony Robbins. Okay, so
in the near future, no, dalagdagan pa ito natin ng mga books na pwedeng ilagay dito para magamit yon, no? And yung mga best investing book, no, para magkaroon din kayo ng ibang informations sa pag-i-invest. Also, no, nandito na rin yung channel natin. Pag click natin ito, ayan, ito yung lalabas. Then, click lang natin para direkta ulit tayo sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel. Okay? Okay guys, so let's start na tayo, no, sa ating pag-a-analyze kay EEI or sa mga request ng ating masugid na mga subscribers. So, kung i-click natin tong ating research tax, ayan, pag click natin itong nagpop up dito pag click natin ito. So, ito yung lalabas, no. So, ngayon, ito na yung informations ni EEI. Okay? So, ilalagay lang natin dito kung ano yung preferred yung stocks na gusto nyong i-research dito, yung symbol. Okay, dito, ano. Okay, ngayon, ito na yung informations ni EEI. Kung titignan natin dito, guys, si EEI ay yung kanyang latest trade ng time na ina-analyze natin to, yung latest price ng company ay nasa 7.90 pesos per share. Take note, ito ay 15 minutes delay, no, kapag open yung market. Okay? So na kung titignan natin dito, yung kanyang intrinsic value ngayon ni EEI ay nasa negative 0.51 and yung margin of safety natin 0.41, no? Okay, now let me explain kung bakit negative ngayon yung intrinsic value ni EEI. Because itong ating intrinsic value ay naka-base sa earning base, no? Because lahat naman ng company, no, lahat naman tayo kapag nag-a-analyze ay nakabase tayo sa earnings ng company. So tayo, ang focus natin dito ay yung earnings ng company in a quarter to quarter. Kaya nakita natin na negative yung kanyang intrinsic value ngayon. Now let's take deep sa kanyang quarter to quarter earnings report. Kung titignan natin dito, guys, in quarter to quarter, yung kanilang net income in the third quarter of 2020 down by 200.17 million pesos. Comparing to the second quarter of 2020, down by 843.35 million pesos, down. Okay? And nakikita natin. In the first quarter of 2020, kumita naman sila ng 152 million pesos, but hindi yung sapat, no? Okay, nakikita natin na talagang down ang company. Kaya nakita natin na yung intrinsic value ngayon ni EEI ay nasa down. So, kung mag-improve yung kanyang earnings in the next coming quarter or the next coming year, magbabago naman yung kanyang intrinsic value. Okay? Take note, ito ay automated na, no? So, wala ka nang gagawin, kundi i-analyze na lang yung mga stocks na preferred mong reviewin or preferred mo pag-investan. Okay? So, itong channel natin ay gusto ko lang na makatulong sa inyo. At again guys, wala akong hinihingi kahit piso. Wala akong hinihingi na kahit piso na bigay nyo, no? Kasi ang gusto ko na makatulong ako sa kapwa ko, investors sa Pilipinas. And mapakalat yung financial literacy. Okay? Okay na, kung titignan natin yung moat analysis natin sa company ay nasa 2, yung management natin ay nasa 6, and yung debt natin sa kanya ay nasa 4. So mamaya i-analyze natin to, no? I-deep tackle. Dito lang nakita natin yung summary lang ng moat, management, and debt ratings natin. So ngayon nakikita natin dito guys yung 1-year chart ng company. Ayan. Now kung titignan natin yung 52-week high ng company nasa 10.32, while the 52-week low ng company ay nasa 4.31. So, itong 4.31, nakuha nila ito noong the peak of pandemic, no? And now, kung titignan natin dito guys, ng time na ina-analyze natin itong si EEI, yung kanyang market capitalizations ay nasa 8.1 billion pesos. So, take note, ito ay million, no? Lahat ng value dyan ay million. So, ito ay nasa 8.1 billion pesos market capitalizations si EEI. And kung titignan natin, yung kanyang dividend yield ay nasa 2.53% dividend yield. So, nakikita natin na nasa average dividend yield itong company, no? Okay, so nakikita natin dito yung net foreign yield na company for in 1 year trading ng company, no, nasa negative 84
million pesos investment ang lumabas sa company, no? Mga foreign investors. Now, kung titignan natin dito guys, yung earnings per share versus free cash flow per share, so sobrang laki ng difference na earnings per share to the free cash flow per share. So sinasabi lang dito sa atin na yung free cash flow per share is a poor value based on its earnings per share. So dito tinetest natin yung quality of earnings per share, no? So nandito tayo sa stage na ayaw nating makita na sobrang laki ng difference, no? So kung viewers kayo ng ating channel, alam niyo na to kung paano to basahin, no? And kung titignan natin dito yung kanyang free cash flow yields, nasabi lang dito sa atin also na nasa overvalue ang company in terms of free cash flow yield alone. Guys, no, kung titignan natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years, so nakikita natin yung negative free cash flow nila from 27 to 2018, no, nagkaroon ng negative free cash flow ang company. And in 2019, nagkaroon na sila ng positive free cash flow na 667.57 million pesos positive free cash flow, no? So nakita natin na nag-improve na yung kanilang free cash flow. Na kung titignan natin dito yung moat analysis natin sa company, so yung moat analysis ay popularized by Warren Buffett. So it refers to a business ability to maintain its competitive advantage over its competitor in order to protect its long-term profit to its competing firm, no? So nakikita natin dito yung categories ng moat ay na yung earnings per share, cash from operating activities, net income, and book value per share. So nakikita natin yung kanilang negative lang ay ang cash from operating activities. Now, kung ang gusto kasi natin makita, no guys, kapag nagre-review tayo or nag-analyze tayo ng stocks, ay nasa 10% pataas nilang moat for the past 5 years. But dito nakikita natin na yung cash from operating activities nila ay negative and the book value per share ay nasa 5% growth rates lang for the past 5 years, no? And yung the rest ay nasa above average na, no, yung kanilang moat, okay? And kung titignan natin dito guys, yung kanilang management analysis, yung ROIC and ROE ng company. So nakikita natin na truly no nagmamatch yung kanilang ROIC and ROE, but sa atin kasi nakikita natin nagkaroon ng negative ang company, no, na ROE. So sa mga bago pa lang sa investment or sa pag-invest sa ating Philippine Stock Exchange, yung ROE, no, yung return on equity, sinasabi lang dito sa atin guys na gaano kagaling ang management to handle others people's money. Now, yung ROIC naman, ito naman yung kung gaano ka-efficient ang company to produce profit from their businesses. Okay? So, yun lamang yun. Now, kung titignan natin dito guys, yung kanilang debt to earnings ratio, nakikita natin dito na over the years, no, from 2015, meron silang 7.4 debt to earnings ratio, and in 2019, nasa 1.7 debt to earnings ratio na ang company. Nakikita natin na bumababa yung kanilang debt to earnings ratio, which is good. So sinasabi lang sa atin dito ngayon ng debt to earnings ratio na wala na silang masyadong interest expense na kinikater sa company. So, ang ibig sabihin ng debt to earnings ratio, no, gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang long-term debt gamit lamang yung kanyang net income. So, yung ibig sabihin nun. So, nasa positive side tayo sa kanya in terms of debt to earnings ratio na ngayon. Okay, so let's dig more sa kanilang financial or sa kanilang fundamentals metrics, no? Ngayon, titignan natin dito guys, yung kanilang price to book ratio na company. Nakikita natin na nasa 0.96 price to book ang company, and the price to book na company in quarterly ay nasa 1.08. So, in terms of quarter to quarter or quarterly ng price to book ng company, so sinasabi sa atin dito na nasa overvalue ang company, no? And kung titignan natin dito, yung kanyang free cash flow annually ay nasa 460.32 million positive free cash flow. And comparing to the free cash flow na company in trailing 12 months, ito yung latest data ng company, na nakikita natin na
na nasa negative 643 million pesos negative free cash flow ang company. So nakikita natin na nag-worsen ngayon yung kanilang free cash flow. Okay? So dahil na siguro sa pandemic and dahil na sa mga napurnada nilang mga projects. Okay? So now, kung titignan natin naman yung kanyang current ratio annually ay nasa 1.21 current ratio. Let's compare current ratio annually to the current ratio internally na nasa 1.07 current ratio na ang company. So nakikita natin na bumababa yung kanilang current ratio. So ibig sabihin nito, no, sa bago pa lang sa pag-i-invest, on current ratio na 1.07, 1.07 times nila kayang punan yung kanilang current liabilities gamit yung kanilang current asset. So nangangahulugan na kapag nasa 1 pataas yung kanilang current ratio, ibig sabihin wala sila masyadong liquidity problem, no, in the next year, no. So which is good, pero nakita natin na bumababa yung kanilang current ratio. Kasi nga, syempre, naapektuhan sila ng pandemic. So nakikita natin ito, no. And also, kung titignan natin dito, guys, yung kanilang debt to equity annually ay nasa 108.37%. And comparing to the debt to equity ng company in quarterly ay nasa 146.93%. So nakikita natin na tumataas yung kanilang debt to equity ratio. Okay, so anong ibig sabihin ng debt to equity sa mga bago pa lang sa pag-i-invest, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. So ang ibig sabihin nito at sinasabi sa atin lang nito na in every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operations, 146.93% nun ay finance by utang. So, nakikita natin na lagpas sa 100%, no, yung kanilang debt to equity ratio. So, sobrang taas niya, no? Bakit natin nasabi na sobrang taas na kanyang debt to equity ratio? Kasi, kapag nagre-review tayo ng stocks, ang gusto lang natin makita ay nasa 40% pababa lang yung kanyang debt to equity ratio. So, which in this case, nakikita natin na nasa 146%. Kaya natin nasabi na sobrang taas na kanyang debt to equity ratio. Okay? And now, kung titignan natin dito, guys, yung gross margin ng company annually ay nasa 12.64%. And in trailing 12 months ay nasa 6% na lang, no? So halos nakalahati yung kanilang gross margin. Now, yung kanilang net profit margin naman annually ay nasa 4.9%. Comparing to the trailing 12 months ngayon ay nasa negative 3.08% na, negative. So talagang naapektuhan itong company ng pandemic, itong company, no? Okay, so sa mga new pa lang, no? Ang ibig sabihin nitong net profit margin, in every 1 peso na sales or revenue ng company, magkano ba ang tubo ng company or neto ng company? So dito, in trailing 12 months, down sila by 3.08%. Okay? Okay guys, so kung gusto mong explore pa, no, yung ibang margins or ibang metrics ng company or ibang ratio, dito lang, no, guys, tignan nyo na lang. Kung may iba pa kayong ginagamit na ratio, tignan nyo na lang para magkaroon kayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon nyo sa pag-i-invest sa stock market. So, nilagay na natin to, no? And in additions, nakikita natin dito yung revenue annually comparison ay nasa 23.5 billion and yung revenue na ng company in trailing 12 months ay nasa 18 billion na lang, no? Nakikita natin na nag-shrink yung kanilang revenue now. Okay? So, now dumako na tayo sa technical analysis naman ng company. Nakikita natin dito yung technical side naman ng company. So, nakikita natin yung 1-year chart na company in candlesticks, no? Ginawa natin yan para mas maganda tignan. Okay? So, naka-candlestick na yan. Now, kung titignan natin yung moving average na company from 20 to 200 moving average, from simple to exponential ay nasa bullish siya, no? Okay? So, nakikita na rin natin dito yung support and resistance na company and yung short-term trend and medium-term trend na company. Ayan, nakikita natin. And kung ano ba yung sinasabi sa atin ng indicators, no? So, naandyan na rin. Okay?
So now in additions kay EEI, yung kanyang big 5 numbers, so nakikita natin in terms of ROIC, nakikita natin for the past 5 years, nasa 35% growth rate ang company, while the sales ay nasa 4%, earnings per share ay nasa 39%, equity ay nasa 5%, free cash flow ay nasa 1% growth rate for the past 5 years. So gusto natin makita dito sa big 5 numbers ng company ay nasa 10% pataas itong 5. But dito, nakikita natin na nasa 2 out of 5 lang yung nasa above 10%. Okay? So, in addition, sa kanyang income statement, nakikita natin yung comparison ng total revenue and net income ng company. And also, nakikita natin yung balance sheet, total assets, and total debt comparison ng company. Nakikita natin. And yung free cash flow ng company. And likewise, nakikita natin dito yung trend ng company, no? For the past 5 years, ay nakikita na natin yan. Okay? And lastly, nakikita natin dito yung snowflake analysis natin sa company. So now, nakikita natin in terms of value, nasa overvalue ang company. In terms of moat, nasa average moat ang company or low moat. Management, nasa medium or poor management ang company. In terms of debt, nasa medium debt ang company. And in terms of dividend yield, nasa medium or low dividend yield ang company. Okay? So overall, nasa hold positions tayo kay EEI. Okay guys, so sana may natutunan kayo sa pagre-review at pag-a-analyze natin sa stocks. And this is how I analyze and review for the past 7 years sa mga stocks na potential na pwede kong pag-investan. No? And also, guys, binabahagi ko ito sa inyo ng libre, no? Para magkaroon kayo ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest ninyo sa stock market. Huwag lang din kayo magbase, no, sa binibigay kong informations, no. So pwede din kayong tumingin sa ibang mga investors na nag-i-invest sa stock market, no, kung paano sila nagre-review at nag-a-analyze para makakuha kayo ng iba pang information sa pag-i-invest natin sa stock market. And kung may nakuha kayong information sa video natin at nagustuhan nyo tong video natin, please comment down below, no? And I would be happy to interact with you, no? So maraming salamat sa inyo guys sa suporta, and sana may natutunan kayo sa ating pagre-review. So maraming salamat, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.